Good morning mga bro. Dumating na kahapon itong ating in-order kay Grind Juan. Yan sir, Grind Juan. Salamat po. Yan na po yun, nung nakapwesto na. Nilagyan ko muna ng tubig para kahit pa paano. Actually hindi ko pa nalilinis. Lilinisin ko muna to. Sabunan ko yung loob. Pero ito, para maarawan naman tong natira kong guppy grass tsaka tawag dito, duckweed. Yan, duckweed. Magpaparami tayo ng duckweed gawa nung mag-aalaga tayo ng tilapia. Pagkain din ng tilapia yan. Yan. Maayos naman ang pagkakadali ni Sir Juan. Grind Juan. Shout out po sa iyo, sir. At sa may mga gustong umorder, contact nyo lang po siya sa kanyang Facebook account, Grind Juan. Yan, perfect po to sa mag-aalaga ng mga guppy. Yan, pwede yan dyan. Pwede rin to sa crayfish kasi may pinto naman, hindi naman makakalabas ang crayfish natin dito. Yan, kaya lang itong aso ko baka sirain, kaya doon ko sa baba ilalagay ito. May alaga ako dito dating mga guppy. Dinali nito. Yan yung aquarium. Hindi ko akalain na yung nilagay ko rito mga guppy grass ay pagbalik ko after 2 years ano pa, okay pa. Yan, dinagdagan ko lang ng tubig to para kahit papaano. Yan sila, mga buhay na buhay. Dito galing yung to. Lagay ko lang dyan para kahit papaano dumami na. Siguro manghuhuli na lang ako ng mga gaping kanal. Gaping kanal. Meron kasi dyan sa amin dito, may patubig kasi malapit sa palayan. Ayan, manghuhuli na lang tayo ng gapi. Lagay natin dito para hindi bahayan ng lamok. Pero tatanggalin ko pa naman to dahil lilinisin ko pa to, sasabunin ko pa. Ayan. Out po kayo sa update natin dito sa fish keeping natin. Actually hindi naman ako ang mag-aalaga, yung pangalawa ko. Gusto niyo daw mag-alaga ng isda. Tingnan natin, pagbigyan natin para kahit paano masanay na. Diyan sa drum na yan, tilapia ang plano ko dyan. Gagawa pa ako ng filtration system dyan. Siguro sa timba na lang siguro yung filtration natin. Kahanap na lang ako ng timba. Mas malaki sana dyan, mas maganda. Gawa tayo ng filtration system para dyan sa tilapia natin. Red tilapia tsaka black tilapia ang alagaan natin. Kahit siguro tig-15 lang, okay na siguro yan dyan. Yan, pangabangan nyo na lang yung mga gagawin ko pa. Bro Ariel again. Today's vlog, nandito na tayo sa ating aquaponics. Gagawing aquaponics. Mag-aalaga tayo, mag-fish keeping tayo. Dito sa drum na to, mag-aalaga tayo ng tilapia. Tilapiyang pula tsaka itim. Tapos dito siguro paparamihin muna natin tong guppy grass. At order na rin tayo ng guppy. Ano ko pa yung pwesto dito ko siya pwesto gawin. Yan, may luma tayong aquarium. Yan ay galing pa sa Kuwait. Nabili ko dati, matagal na. Iniwanan ko din tong may guppy grass sa loob. Hanggang sa ngayon buhay pa rin. After 2 years may lupa, nilagyan ko ng konting bato-bato. Dati may guppy yan. Yun, natigok na siguro, naiwan na lang yung guppy grass na lang. Yan yung nilagay ko rito para dumami. Yan. Siguro ngayong araw ang gagawin muna natin ay filtration. Gawa
tayo ng filtration, siguro mga 3 timba o 2 timba lang, pwede na. O pwede isa lang. Isang timba na lang muna para dito sa ating gagawing tilapia na drum. Ayan, lalagay tayo dyan. Kasi ito, ayusin din natin to. Dati itong lalagyan ko rin ng gapi. Ayan. Gaalaga ulit tayo ng gapi. Magpaparami tayo ng gapi para pangpatay sa mga lamok. Kung mag-order na tayo para sa ating crayfish. Ngayon, kakargahan ko ng tubig ito. Lilinisin, karga ng tubig. Tapos ito siguro lilinisin ko na din to. Ayan, para paglagyan ng crayfish. Pag-imbakan muna ng tubig para nakahanda na. Ilipat na natin yung crayfish. Hindi mawala yung kanyang chlorine. Stand muna natin siya ng matagal ng araw. Tapos ayusin natin itong area na to. Dito tayo maglalagay. Kasi kung sa baba, wala pang bako dun sa baba eh. Ang ganda sana naman sa baba kasi malawak-lawak. Pero walang bakod eh. Kaya dito mo tayo sa taas pansamantagal. Kaya ayusin ko lang yung pwesto. Para sa ating aquaponics. Gagamitin din natin to. Itong PVC. Para makapagtanim-tanim ulit dito sa loob. Hope na hindi tirahin ng mga ibon. Ayan, lahat to merong mga lamang gapi grass ito. Ayan, mga gapi grass yan tsaka duckweed. Paramihin lang natin yan para kahit pa paano pakain din sa tilapia yan, yung mga duckweed. Buti hindi ako nawala ng duckweed. Kahit na wala ng mga isda, buhay pa rin sila. Ito dumadami na dumadami na sila. Ito konti pa, so dadami din yan, lalo na pag nalagyan natin ng isda to. Siguro mga 3 days na tong ganito. Nalagdagan ko lang ng tubig to mga hanggang dito. Ayan, hanggang dito tubig. Then pupwesto na natin, hanapan natin ng magandang pwesto. Ito hagdanan, pag ganun ko na lang. Tapos ito, doon ko silagay sa sulok puro mas maganda rito kasi naaarawan. Mas maganda naaarawan eh. Doon kasi sa sulok hindi maaarawan eh. Hanap na natin ng magandang pwesto. Siguro dyan sa gilid na yan. Muna ang kakalikutin natin ngayon, gagawa tayo ng filtration system na agay ng ginawa ko dati sa Kuwait. Okay, balik ako pag nilinis ko na yung aking isang aquarium. Ayan, abangan nyo kung anong ilalagay natin isda dyan. Nilinis ko na siya para mahanapan ng pwesto at mapaglagay na rin ng tubig. Fully operated natin yan bago lagyan ng isda. At siguro yung sa labas pala may nilinis din ako. Nakita ko sa inyo. Yung pa yung isa. Ayan, nalinis na natin yan. Lumakas ang ulan. Kakatapos-tapos lang ng ulan. Napakalakas. Kaya hindi ako nakagawa ngayong kanina. Nalinis na natin yan. Naulan na rin. Ito pa isa. Ito yung galing sa loob ng aquarium natin na luma, galing dyan. Ito yun na yun, yung mga duckweed tsaka guppy grass. Merong guppy grass yan sa loob. Yun na lang natira after 2 years mahigit. Buti may natira pa akong ganyan. Yan, paparamihin na lang natin yan dito. Yan.
Dito tayo maglalagay ng gapi, saka siguro maliliit na crayfish pag nakakumbili na tayo. Sa ngayon, gagawin ko muna itong pwesto na to bukas siguro. Ayusin natin yung pwesto na yan. Bababa ko muna yung mga hindi kailangan, kasi sa baba hindi naman ako pwedeng maglagay doon ng mga to kasi wala nang bakod. At least dito muna sa taas para makover na rin tong area na to kasi bulok na yung kahoy. Ayan, si-set up natin tong timba yung drum na to. Bukas si-set up natin yan. At abangan nyo yung pagka-build ko ng filter para dito sa drum na to. Ang ilalagay naman natin dito ay tilapia. Siguro mga 20 to 30 pieces na tilapia ilalagay ko dyan. Tapos gagawa nga tayo ng filter. Siguro yung filter na bubuuin natin ay 2 timba. Yung isa para sa solid waste at yung isa para sa biofilter. Solid waste yung isa, may kasamang mga grapa. Kabila naman, pagsamahin natin yung cooling at kanyang biofilter. Yan. Dadaan natin yan dito. Gagawin natin aquaponics setup yan. Itong gagawin natin para sa tilapia. Aquaponics ang gagawin natin. Tilapia in a drum. Tatry tayo. Sana matutunan din ng mga anak ko. Para after 1 year, pag uwi ko at napalaki naman nila, magbibuild tayo ng mas marami, mas malaki. Yan. Sa ngayon, libang-libang lang muna. Siguro ang pwesto nito, dyan na siguro yung drum. Tapos yung filter niya doon ko ilalagay. Sama yung pump. Doon natin ipopwesto. Yung tilapia dito. Tapos itong dalawa na to magkadikit dito. Dalawang to. Dito natin magkakita. Ituloy yan lang muna setup natin. Yung aquarium na lang iniisip ko kung saan ko ipopwesto eh. Hindi ito ba? Tatanggalin ko to o pag-iisipan ko pa kung saan. Yung hindi kalikot ng aking alagang aso tsaka pusa. Kaya ito yung binili natin kasi may cover na nga. Maglalagay tayo rito ng isda, gapi tsaka crayfish. Yung mga maliliit siguro dito na lalagay. Meron pa tayong 2 drum doon. Yung kung nakita nyo pinatungan ko ng aquarium na galing dito. 2 yon, yung bilog siya. Doon natin nalagay yung bibili nating pair na crayfish. Naisip ko lang kung saan ko gawin pwesto eh. Baka dito na rin siguro. Naisipan ko lang mabuti ang kanilang pwesto talaga. Kasi ang gusto kong mangyari, itong drum, kahit masira yung pump, hindi siya yung mag-overflow bali magkakaroon tayo ng isang tangke na sump tank kung tawagin. Doon natin nilalagay yung pump papunta sa mga pabalik dito sa ating fish tank sa drum. Yan, tabayan nyo. Continue ko na lang siguro next day yung pagbablog ko rito sa ating gagawing setup. Isda, tilapia in a drum. Episode 1 natin to o aquatics. Hindi ko maisip kung anong itatitle natin, pero yun nga yung plano. Gawin natin libangan ng mga anak ko itong mga to. Hopefully maalagaan naman nila itong crayfish tsaka yung tilapia. So far, ang ganda naman pagkakabuild nito. Yan, may cover siya at may lock yan. Lalak natin yan.
shout out ulit sa binila natin dito, si Grind Pinoy, Grind 1. Yan, yung PVC, gagamitin natin yung mga PVC na yan, pati yung mga PVC malit na yan, gagamitin natin ulit yan. Ito para to sa filter natin, bilhin lang tayo ng uling. At syempre gagawin din natin to sa Kuwait pagka bumalik tayo. Kaya alaga rin tayo, mag-fish keeping din tayo ron. Wala lang kasing crayfish dun kung meron sana nag-alaga na rin ako ron bago ko umuwi rito, kaya lang wala naghahanap ako ron, wala akong makita. Ay, tumikidat-kidat pa tapos lang kasi ng ulan, tapos lang ng ulan dito, kaya yan, basa pa yung daan. Yung mga guys, abangan nyo na lang ang susunod na gagawin ko para dito. Siguro tomorrow yung filter, bibideo ko rin yung paano ko gawin. Yung unang filter natin, yung solid waste, para sa solid waste filter. Ingat-ingat na lang lahat at God bless us all.